Davao City Court. Mas mabigat po yung qualified human trafficking. Pag naglabas po yon mga kababayan, yung Pasig City Court RTC ng arrest warrant, hindi siya pwedeng mag-post ng bail kasi non-bailable yon. Diretso siya kulong. Non-bailable po yon mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-react na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa sinabi ni Pacquiao na sosoko siya sa ating mga authorities with conditions po. Hanggang nakakita niyan mga kababayan, yung akusado, pinag-aabol ng batas, siya yung nagsiset ng kondisyon. Ngayon, nireject po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ngayon yung balita. Marcos rejects Quiboloy surrender conditions. It is a little bit tail-wagging. Ang ibig sabihin mga kababayan, siya pa yung gustong magdikta sa ating gobyerno. Feeling niya mas powerful siya kaysa sa gobyerno. Yun ang ibig sabihin ng tail wagging. Kung nakita ninyo yung buntot ng aso, pag gumaganon-ganon po, at kaharap yung amo. So ang ibig sabihin, gustong pabahagin yung buntot ng gobyerno ni Pacquiao. Kasi naman niya Mr. Maravillas, pinaniwala niya yung kanyang sarili na siya ay isang appointed son of God at may-ari ng sanlibutan. Yan ang feeling po mga kababayan ni Pacquiao. Pati yung ating yung ating gobyerno gustong pabahagi ng buntot, gumaganon-ganon sa kanya yung buntot. Ibig sabihin, mas superior. Dapat siya ang amo. Gusto niya siya yung gobyerno yung sumurrender sa kanya. Baliktad po. Hindi niya maari, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Marcos says Quiboloy's conditions for surrender a little bit tail-wagging. Pero tingnan ninyo, sabi ng ating Pangulo, however, Marcos assured Quiboloy that all the proceedings niya will be fair. Mabait talaga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero firm siya kung manindigan. Para yung dealings niya sa China, mga kababayan. Kaya gatong ng gatong si yung mouthpiece po ni Xi Jinping dito, si Harimau. Gusto niya makipag-usap yung China. Ikausap nga ni Xi Jinping niya yung Amerika, pero si PBBM ayaw kausapin. Ba't magkikipag-usap po? Hindi man po, kung sa Bicol, bakong tultol na kauron. Hindi matino. Hindi matinong kausap So yun ang karakter ng ating, strong karakter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabait siya, pero may paninindigan, naninindigan siya sa tama. Napaka tonto naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung gagawin yon, mga kababayan, na ang magsiset ng kondisyon, yung akusado. Di ba? Yeah, sabi nga po sabi ni Risa Ontiveros, lumabas ka sa yung longga. Maisog ka sabi ni Risa Ontiveros, Pastor Quiboloy, lumabas ka na sa longga mo. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado. Ay ba naman ito? Kasi both in court, tapos sa Senado, may warrant of arrest, mga kababayan, si Pacquiao. Sabi niya, pag sa korte, lalabas daw siya, harapin niya. Nagtago sa lungga. Baga niya Mr. Maravillas, tinatago ng kanyang administrator, si Maudigs. Nag-deny na po. Nag-deny si Bato ang nagsabi. Ayan sabi rito,
Duterte not hiding Kibuloy, sabi po ni Bato. You cannot expect ang pagkakanlong coming from a former president and lawyer and dating fiscal at that. Alam niya yan na violation of law yan. Huwag na gawan-gawan ng istorya na kinakanlong ni Pangulong Duterte si Kibuloy. Alam ni Pangulong Duterte ang batas, hindi yan mangyayari. Kung alam ni Digong yung batas po, yan daming violations niya pong ginawa. O nasa tokang-tokang na kasama ka po doon, EJK, kaya may kaso siya sa ICC. Pangalawa, yung issue dito sa West Philippine Sea, sabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, culpable violation of the Constitution, yung sinasabing gentleman's agreement. Tapos sasabihin mong alam ni Digong yung batas, tugma doon yung mga actions niya sa pinangangalandakan niyang grado sa law school niya. 75 ba niya? 75 lang ako, 75. O diba? Hindi maalis siyempre sa isip ng mga mamamayang Filipino na malamang ang nagkakandong po yung mismong administrator. Inapoint siya ng disappointed son bilang administrator ng kanyang mga properties. Naporsinaan niya siguro Mr. Maravillas na yun ang sasapitin niya. O ngayon, so yun ang sabi, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong, it seems to me a little bit tail-wagging na siya yung magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso na akusado siya sa warrant of arrest. Ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. As to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about. Quiet, frankly. Ayan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Very fair siya. Mga kababayan, kasi yung pinangangalandakan ni Pacquiao, kaya niya may piyansa, parang trap sa kanya. May piyansa man talaga yung case niya kasi sexual abuse. Yung kaso niya doon sa Davao, pinalalabas ni Pacquiao. Kaya nga niya ako, finailan ng gano'n na kaso para sumurrender ako. Kasi bailable naman. Then afterwards, rendition niya yung gagawin nila. Isusurrender nila ako sa FBI. Yun ang script ng mga pananalita, mga kababayan ni Pacquiao. So, pinalalabas niya, nakikipagsabuatan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para siya ipatumba. Ganon ang script ni Pacquiao. Alaman pong ganon, mga kababayan. Bunga lang ng kanyang imagination. Nagtay siya ng kwento. Itong mga kinasadlakan niyang problema, mga kababayan, wala pa sa poder yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kaso niya sa Amerika, na-file na. Di ba? Eh sabi po ni Justice Secretary Crispin Remulla, Kibuloy cannot impose any conditions. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla says Positive Apollo Kibuloy cannot impose any conditions for his surrender. The DOJ also said it is awaiting the issuance by the Pasig City Regional Trial Court of another warrant of arrest against Kibuloy and his co-accused for qualified trafficking. He must surrender not according to his terms, sabi po ni Remulla, but according to the terms of the law. The law applies to all without exception. Argue your charges before the court where you remain the accused. Tell the naked truth that way you can redeem yourself. Tama, mga kababayan. May isa pa pala niyang kaso, si Kibuloy, other than yung doon sa Davao City Court. Mas mabigat po yung qualified human trafficking. Pag naglabas po yon, mga kababayan, yung Pasig City Court RTC ng arrest warrant,
Hindi siya pwedeng mag-post ng bail kasi non-bailable yon. Diretso siya kulong. Non-bailable po yon, mga kababayan. Yan po. Kibuloy charged with non-bailable human trafficking case in Philippine court. Noong March 19 pa to, report ng Rappler. Matindi pala na niya, Mr. Maravillas. Matindi po yung mga kaso na kinasangkutan ni Pacquiao. Pagkatapos ituturo niya yung ating gobyerno. Wala mang kinalaman, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinasangkutan niyang problema. Lahat ito, decision niya, conscious. Conscious decision, mga kababayan. Alangan may sumanib sa kanyang ibang espiritu na dati nang may sanib siya. Ayan mo, mga kababayan. Basahin natin yung balita. The embattled doomsday preacher Apollo Kibuloy has been charged with a non-bailable case of human trafficking at the Pasig City Court, the Department of Justice said on Tuesday, March 19. The next step is for Pasig Court to determine if there is basis to issue a warrant of arrest against Kibuloy for qualified human trafficking under Section 4A of Republic Act Number 9208. While Kibuloy can evade the summons of the Senate citing his constitutional right, he cannot evade a court warrant that requires strict compliance. Otherwise, he will be declared a fugitive. The Senate secured the numbers to issue its own arrest warrant earlier on Tuesday, which can be enforced. However, under their contempt powers, they can only detain a subject for as long as their inquiry lasts. Ngayon, bakit ito, mga kababayan, nangyari sa kanya na chinarge siya sa court? In-advisean kasi siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Harapin mo niya yung sa Senado. Para niya, pag narinig na yun, di tapos na. Challenge niya yung mga authorities. Harapan niya ako sa Osgado. Ayaw! Ang nag-wish po nito, siya mismo. Kaya ang ginawa ng DOJ po, ni-review yung mga kaso niya. Ayon. Reverse yung mga dating desisyon ng prosecution po. Sa Davao, ayon. Final ngayon, mga kababayan, yung kaso, sexual abuse sa Davao. Tapos dito sa Pasig City, non-bailable offense, qualified human trafficking. Sinong sisisihin nito ni Pastor ni Pacquiao? Kung hindi siya yung nag-wish niya ni. Nasili po na talagang mabigat yung kaso na kinasangkutan niya. Yan sabi rito, DOJ spokesperson Maiko Clavano said the charges will filed in Pasig City on Monday, March 18. In that separate charges for child abuse were filed at the Davao City Court last week. Clavano said prosecutors recommended a 180,000 bail for sexual assault against children case and an 80,000 pesos bail for the maltreatment against children case, both under Republic Act number 7610. May kasabihan po kasi tayo, be careful of what you wish. What you wish for, you might receive it. Yun na nga po, mga kababayan. And be careful of what you say. Sa Proverbs po siya, mga kababayan, sabi ni King Solomon. Yan po, Proverbs 13 verse 3. Be careful what you say and protect your life. A careless talker destroys himself. Yan kasi, turo ka ng turo ng Bible. Hindi mo man yata inuunawa. Wala kasi, mga kababayan, ng totoong Holy Spirit, not guided by the Holy Spirit.
Kasi kung guided po si Pacquiao ng Holy Spirit po, hindi siya masasadlak sa ganitong problema. Evil spirit. Makikita mo, mga kababayan, sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga ginagawa, pati sa kanyang mga pananalita. Walang guidance mo ng Holy Spirit. Walang discernment, mga kababayan. Bula ang guro kasi. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Sabi dito, James 3, verse 1 to 12, be careful what you say. Speech can be a great power for good, but it is also can cause great damage. This reality of the power of the words, whether for good or evil, is what James now addresses and calls us to use words for good and not for evil. Kaya po nasadlak sa napakalaking problema si Pacquiao dahil sa kanyang mga pananalita. Ganon din po si Maudix. Self-incrimination. Kahit yung mga minions niya, ay mga vloggers niya po, ay sabihin ko po sa inyo, pag hindi nila tiname ang kanilang mga bibig, po ako, maingat ako magsalita po, mga kababayan. Kasi pag hindi ka naging maingat, yung iyong bibig man lang ang magpapahamak sa iyo. Yun ang nangyari po kay Pacquiao. Yun ang nangyari kay Eric. Si Eric Celis, pinahamak siya ng kanyang kayabangan. Nadamay pati yung SMNI, mga kababayan, saratuloy. Bawi yung binawi ng Congress, mga kababayan, yung tawag dito, yung franchise. Lahat ito dahil sa mga masasamang pananalita. Fake news. Si Badoy, ganon din po. Si Maudix mismo doon sa kanyang programang Gikan sa China. Mouthpiece ng China po. Kaya napahamak yung mga ebidensya sa ICC, mga kababayan, tungkol sa EJK. O di ba galing mismo yon sa bibig, mga kababayan ni Maudix? Inorderan niya yung mga pulis. Kaya si Baste, binawi yung kanyang sinabi na hindi man niya ako, hindi ko man ipinag-utos yung yung pagpatay doon sa mga suspected drug addicts, drug pushers. Di ba may pitong nangamatay po? Binalik yung war on drugs. Biglang cambio si Baste. Magbasa kayo ng Word of God. Tingnan ninyo nangyari kay Pacquiao. Galing yon lahat sa kanyang mga bibig. Siya yung nag-challenge sa Senado, nag-challenge sa mga authorities, sa gobyerno, kinol ng DOJ, nireview yung kaso. O ito na siya ngayon, mga kababayan. At pag naglabas ng warrant of arrest, yung Pasig Court po, non-bailable. Human trafficking. Yan pa. These were the complaints initially junked by prosecutors during the Rodrigo Duterte government, but reversed through a petition for review as approved by Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Kasi po, yung kaso niya doon, siyempre, taga Davao, yung presidente si Digong, magbarkada sila, ma-influensya, yung complaint po, dinismiss ng prosecution. Nireview ngayon kasi nag-challenge si hindi niya ako harap dyan sa Senado. Kung sa husgadoan niya, sa korte, dalhin ninyo. Baka niya, Mr. Maradilla, hindi man ina-advise ng maayos kasi ng mga abogado. Yung mga abogado mismo ni Pacquiao, yung nag-challenge, ganon din ang sinasabi ni Pacquiao sa kanyang mga recorded videos na i-file niya ninyo sa husgado. Harap ako. Ngayon na final sa husgado po, ayon, nagtago na po sa lungga. Yan kasi, be careful with what you say. At bawasan kasi yung yabang. Ipinatulan kayo ngayon, inol ng gobyerno, ng DOJ. So, nireview po, petition for review as approved by Justice Secretary
Jesus Crispin Remulla. This case underscores our commitment to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position is above the law, sabi po ni Remulla. Hindi man po pwede, mga kababayan, napabayaan ito ng ating gobyerno. Unang-una, may complainant po na naghahanap ng hustisya. And so, it is the obligation in mandate ng ating gobyerno na gawin yung kanilang mandato, mga kababayan. Alangan man dahil pastor ito, maimpluwensya, barkada ng dating Pangulo, tulugan na lang po ng ating mga authorities. Di man po pwede ang ganon. Kaya nga po may Department of Justice po tayo na yun ang mismong trabaho po. Tama pa? Ibaga kasi mga kababayan na sabihin pinersonal po. Walang personal po dito. Kasama ito sa mandato trabaho po ng Department of Justice. The sexual trafficking case against Kibuloy in California is also still ongoing, and the warrant against him by the U.S. Federal Bureau of Investigation has been unsealed. If and when the U.S. requests for extradition, the decision on whether to keep him here for his local cases or to send him to the U.S. first would be for the government to decide. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong kinatatakutan po na ito turn over, wala niya, malayo pa niya yan. Sabi ni President Bongbong Marcos, ang pwede ko anyang maibigay sa iyo, sisiguruhin natin na all the proceedings ng kaso mo will be fair. So tama po ang statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito sa kwento ng Rappler, the Philippines as the requested country has first dibs. Sabi naman po ni former Senator Laila de Lima, na isa ring abogado at dating Justice Secretary, but the Philippines may defer to the United States. The only thing that can stop extradition is if Kibuloy has been acquitted or convicted of the same exact case in the Philippines. Paliwanag mga kababayan ng dating senador. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di man na niya maari ang ganyan na parang ang gustong mangyari ni Pacquiao, tayo na yung gobyerno yung sumurrender sa kanya. Di ba? It seems it seems to be a little bit tail-wagging, right? That he would give the government condition in his case. He is accused in the warrant of arrest. We have known him for a very long time. Ang maipapangako ko, all the proceedings will be fair. Marcos said during a chance interview in Bacolod City. Nasa Bacolod po ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagbibigay ng mga assistance muli. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Presidential Communications Office, para sa isang matibay na sektor ng agrikultura, 4,724 na individual certificates of land ownerships awards at e-titles ang naibigay sa 2,797 agrarian reform beneficiaries sa Negros Occidental ngayong araw sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maliban dito, halagang 69.17 million pesos na suporta kabilang ang pataba sa lupa, kagamitang pansaka, tulay ng Pangulo para sa kaunlaran, pang-agraryo at farm-to-market roads ang naiturnover sa pamalaan sa 1,830 na beneficiaryo. Yan po. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos habang busy sa paninira yung mga DDS kasama si Pacquiao. Di ba? Ito ang sinisiraan ni Pacquiao. Pero hindi siya pinapatulan po. Hindi siya pinipersonal. Kung kaso niya, mga kababayan, dahil sa kanyang kagagawan, ayan po, grabe ang pagmamahal ng ating Pangulong Bongbong po sa ating bansa at sa mga mamamayang Filipino. Hindi siya distracted.
nitong mga controversy ito? Napakaganda ng sagot ng ating Pangulo. No, as to the involvement of the United States, Anya, that's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about. Ganon mga kababayan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya Pacquiao, sabi ni Risa, lumabas ka dyan sa lungga mo. Ipakita mo yung tapang mo. Paano niya Mr. Maravillas na matapang? Di ba yung naglabas siya ng video? Umiyak. Umiyak po, pero kasama yon siguro sa drama. Para maawa yung mga mamamayang Pilipino at suportahan siya, mga kababayan. Yun ang objective nitong mga taga-Finta Kingdom. Mag-prayer rally na naman nga, maisog prayer rally sa Tagum City po. Malamang langawin na naman po. Baka may mga pumunta rin, hakotin ni Pantaleon. Ang lugar niyo ni Pantaleon po eh. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga developments ng mga balita tungkol kay Pacquiao. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.